kapatid, hindi tayo sa ating pong mga pinag-aaralan ng salita ng Lord, particular sa ating pong 2 Corinthians. And this is the last chapter of 2 Corinthians, in chapter 13. Okay? So, pray tayo bago tayo mag-start. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, sa gabi ito. Aming ka pong pinupulit sa nasamba. Salamat ulit sa mga ganitong kakataon. Thank you, Lord, for this atmosphere that we are here in your presence. You called us, Lord, and this calling is such a great privilege for all of us. Thank you, Lord, that you open your heavens, Lord, for the sinners like us on your own. Thank you, Lord, that we experience your love every day. And as we go on once again to the preaching, and sharing your words, speak to us, speak to our hearts, and we shall have our servant giving our portion of your anointing and wisdom as well. Bless your word, O God. All glory always belongs to you. In the name of Jesus Christ, our God. Amen. Amen. Okay? Sige po, makapuna po tayo mga kapatid. So, for the last part of our book that we study in chapter, in the book, 2 Corinthians. Ang 2 Corinthians po mga kapatid, sa last part na po ito, may magandang tema po ito. Okay. So, dito po sa 2 Corinthians, when we study this book, mga kapatid, alam naman natin, mga kapatid, na hindi po ganun kaganda o kaayos ang tanggap o pagtanggap ni Corinto o ng mga kapatiran sa Apostle Paul. So here, ilang mga chapters na po yung ating binabaybay when it comes to defending Apostle Paul's tawag dito ang ministry or calling. Kaya dito, ang kapatid sa last part niya, makikita po natin dito yung huling bilin ng Apostol Pablo. Actually, nakakakit po talaga ito mga kapatid. Nakakakit po sa magandang bagay dahil sa last part po ito, meron po tinatawag na pagdepensa, pag-warning ni St. Paul, at saka pagbibigay ng pagpapala. So parang in contrast no? So he defended himself, then the next one, he warned those so-called disciples of the Lord Jesus Christ, because these people fighting he is calling. Then the last one, syempre meron pa rin po mga pagpapalang binigay. So here, sa 2 Corinthians mga kapatid, this is the last part of our series of chapter 13. Now let us read. Simulan po muna natin sa verse 1. This will be the third time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Okay? So by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Now before that, in connection mga kapatid sa una niyan, sinabi, this will be the third time I am coming to you. So, Paul here always planning to go to the church of Corinth. So, pangatlong beses na po ito mga kapatid na pinagaw. Bakit? Because may mga challenges po sa kanyang apostleship. So, hindi naman kung nag-aalalan siya, hindi alam niyo po sa ministry, madalas meron talaga yung mga aberya. So, kung tayo minsan, tinawag tayo ng Lord, marami yung mga tungkulin ginagampanan. Lalo pa sa panahon po nila,
siya, mahirap magbasta-basta pumunta. Marami kang i-consider. Now, having said that, mga kapatid, another thing to understand the locations, the distance, medyo malayo po talaga yun. Kaya dito sa St. Paul, sinabi niya talaga, gusto ko naman pumunta sa inyo. Actually, tumanay ko mga ng beses kung pumunta sa inyo. Kaya may mga times din, even in the ministry, may mga pinapahintulutan ng Diyos, may mga hindi pinapahintulutan din ng ating Panginoon. So regardless of the reason, God knows, di ba? Ganun din sa atin bilang mga mananampalataya. When it comes to serving the Lord our God, as long as we prioritize the kingdom of God, marami talaga tayong mga magiging aberya. Hindi natin alam mga kapatid, di ba? Siguro sa inyo, nararanasan natin. Pero itong aberya is simple. Medyo kakaiba. Hindi kagaya ng aberya yung sinasadya natin, kagaya kanina, ang tawag dito. Kagaya sa tuwing dadalang tayo, may mga aberya kasi na tayo yung gumagawa. So wala siyang kinalaman sa pagkakatawag ng Lord sa atin, o kaya yung design ng Lord sa atin, plano ng Diyos sa atin. Ang magandang aberya, mga kapatid, is that like this St. Paul, gusto niyang pumunta, pero ano ba yun? Kailangan din siya dito sa kabila. Kung nasa Macedonia siya dito, kailangan din siya sa Macedonia, hindi siya basta-basta pinakakawalan ng mga kapatiran, especially nung mga last part na po ng buhay niya. Now, sa second phrase, mga kapatid ng story, bigla nang diniinis ng by the mouth of 2 or 3 witnesses, and the word shall be established. So, ito po mga kapatid, meron po itong kinalaman sa kanya pong calling. Okay? Bakit niya po sinabi yun? Kasi di ba sabi ko sa inyo, during the time of Apostle Paul ministry to these people, there were a lot of people, especially those so-called disciples and apostles of Christ, mga kunya-kunyaritan lang, pero hindi naman talaga totoo. Sabi ni St. Paul, okay, kung talagang yan ang tingin nyo sa akin, maglakad kayo ng ulit ng ebidensya. Dapat hindi ka lang, hindi lang ikaw, dapat 2 o 3 mga salita mapagsama-sama para i-establish o kaya masabi natin tama yung sinasabi ninyo against sa akin. So, ganun po yung ginawa ni St. Paul, mga kapatid. Actually, yung quotes na yan, nasa chapter 19 yan, ng Deuteronomy verse 15. Isa po yung judicial, no, nagkakamalit. Para sa justisya, no? Judicial, ano tawag dito, yung principle. Di ba, pag pupunta ka sa korte, hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng sinabi lang sa'yo kung sinabi, tapos magiging witness ka. Hindi. Ikaw mismo yung first hand. And then, kahit ikaw mismo yung first hand, hindi pa rin yung tatayo kung ikaw naman isa. Minsan, kailangan pa ng 2 kayo, o kaya 3. So, yun yung mga patakaran. So, the same application, unahin muna natin. Even in serving the Lord our God. You know, sometimes, meron tayong mga disgustos sa mga leaders, sa mga kapatiran, sa mga tao, na nasa paligid po natin while we are serving the Lord our God. And these people also serving the Lord our God. And then, pag ayaw natin, pag mga tao ay di natin gusto, so, nagbibigay tayo minsan ng mga maling impression sa kanila. At ang mahirap po dito, mga kapatid, may mga nasasalinan tayo na wala naman talagang pinalaman na problema doon sa mga tao yun, sa tao yun. Pero dahil lang nasabihan natin sila, nagkakaroon sila ng wrong impression, or sometimes nagkakaroon sila ng sama ng loob o ano pa man. Kaya dito, ito yung establish is ipon. Bakit kanya? Kasi hindi pwedeng mabulungan ka lang, you have to be the first hand witness or person na na-experience mo yung bagay na yun. Second, sabi niya, even though that you experience that, kailangan iayos mo pa rin. Ano yung sabihin nun? Kailangan mapatunayan
na yung sinasabi mo ay totoo. Baka mamaya maging bias ka lang eh. Kasi sa pagsisinungaling, mga kapatid, may lubog doon na uri ng pagsisinungaling. Sabi ng pinagkaraan namin kanina. Ang tawag po doon sa sinasabi ko, yung officious lies. Ibig sabihin po nun, tinatapon mo lang sa sarili mo. Sorry. Tama. Vicious lies, ito yung sinisiraan pala yung kapwa mo. Kasi yung pernicious, ito yung sa tinatapon mo yung mali mo. Kasi yung vicious, ito naman yung sa kapwa mo. Okay? So, parang chinichismis mo siya na wala ka namang matibag na ebidensya. So, ganun yung story dito ni Silpon. So, ano po yung mga lessons? The first one, kahit pa ang isang tao yan, kapatid natin sa Lord, at lalo pa mga gibigan ng Diyos, tandaan po natin, we have to value yung tinatawag na due process. Amen? May due process po, tsaka yung fairness. Hindi pwedeng maakusahan lang natin siya ng ganon-ganon. Okay? Hindi pwedeng sabihan mo lang siya. Kasi yun po minsan na nakakatakot eh. Tayo po kasi minsan may espiritu tayo nakakahawa. So pag naisabi mo yun, yung tao wala namang kinalaman dun sa inaakasaran mo, kaya kagaling mo, pag naisabi mo sa isa, tapos nasiraan mo, kawawa naman yung tao yun. So minsan, pag naging victim yung tao yun, nakupo. Minsan, bumibigay yung kalooban niya, and secondly, mga kapatid, mas mabigat. Yung iba yan, mga kapatid, maalis. Pero yung gumawa po nun, malaki kong papanagutan nun sa Diyos, mga kapatid. So we have to value yung due process. Maraming mga Christians, especially mga kapatid, mga pastors, mga workers, so despite hardship sa ministries, despite their sacrifice, mga sacrifices, yung kanilang mga anong tawag dito, sacrifice at saka yung mga voluntary work sa ministry, ang isa minsan mabigat yung maakusahan ng mga tao ito ng ganitong mga bagay. At minsan mabigat dito yung tinatawag na public judgment na bagay. Kaya wala pang hapon dahil nagpakalat na ang tingin sa tao niyang mga kapatid ay yung nakagad. So dito, yun yung ina-avoid po natin. Andaan niyo po yun. Kahit ang isang tao, mga kapatid, sabihin natin na talagang nagkasala po siya. So kailangan niya tayo ng due process inside the church. Amen? In the first place, lahat naman tayo dito, mga sadana. And God gave us the fairness of battle. Hindi niya tayo pinahiya, binibigyan niya tayo lagi ng second chance. Kasi fair ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. The next one, mga kapatid, yung accusation na binigay ko kay St. Paul, kasi sabi niya, every words, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Kailangan may 2 o 3 saksi. Bakit kanya? Kasi yung accusations must be, sabi niya, confirmed. Kailangan makumpirma talaga. Okay ha? Ganun pa rin yun. Hindi pwedeng sasabihin mo lang, mahinig yung isa, tapos kapag na kayo siya nakaaway. Hindi po ganun sa Bible. So, alam niya totoo, minsan, hindi naman, madalas siguro, no, yan ang nangyayari po sa mga magkakapatid. So, hindi na ako magtataka, kasi nangyayari po yan sa panahon po nila sa po. Kaya dito, meron po tayong guide, meron tayong principles from the 2 Corinthians. Okay? So, the accusation, kailangan confirm po yun. Tuloy, marami ng mga ganyan na nangyayari po sa atin. Nahusgahan na tayo, nabanatan tayo, wala pang confirmation. Then the second one, the third one, mga kapatid, dapat mayroon pong discipline. Na, alam yung discipline na binibigay? Hindi siya, kasi may iba't iba po rin ang discipline eh. Hindi impulsive na discipline. Kasi may discipline na restorative kung tawagin. May discipline na pag-judge o kaya punitive yung tawag. Ibig sabihin yung discipline, ipaparusa talaga sa iyo.
Now, sa atin po, as much as possible, ginagawa po natin yun sa huli. But the main point, everyone, nananaglag, nahulog sa kasalanan, ano pa, may nagawang hindi maganda, grabe lang establish yun, kailangan niya pa rin ng fairness, kailangan pa rin niya ma-restore. Okay? I-restore po natin yung mga taong yun, yung mga kapatid natin. So, tayo naman, nag-disfellowship din tayo pag sobrang na po yung ginawa. Pero kung nanunumbalik at hindi pa mo naman na nagsisisi, bagaman may kahinaan po siya, kagaya din natin, wag po natin siya i-judge o kaya wag po natin silang parusahan. I-restore po natin yung mga kapatid na yun. Yun naman kasi ang trabaho talaga ng church. Nagtindihan niyo po? Uy, ba kayo? Mag-amen kayo kasi hirap na ako mag-salita. Okay, so before confronting mga kapatid, sino man yan, tandaan natin, mag-ayos muna tayo ng mga facts. Mag-gather ka muna ng mga facts at i-avoid po natin yung mga gossips, yung mga chismis. Meron na kasi sa panahon din nila mga chismosa, mga chismoso. Then, the last part here to apply is that when we seek the truth, seek it with humility. This is very important, mga kapatid. Ano yung Tagalog ng humility? Kumbaba. Diba? Dapat sabi diba, mapagpakumbaba ang dapat na manatili sa ating mga puso. Diba kayo? Hindi tayo nagmamataas at laging nangiintas. Okay? Naintindihan niyo ba yun? So, pag mataas, baka makanta ko yung mga kapatid. Makirap ko sa inyo. Huwag mong pipintasan. Hindi mo, ganun na talaga siya. Huwag mo nang, kasi restorative nga tayo. I-restore natin sila. Hindi yung aalas-tahin mo pa, ibubuli mo pa, o kaya i-chismis mo pa, nagalamutan mo yung babae sa akin. Tapos minsan, huwag na po natin. May mga secret things sa buhay po natin na kailangan lang natin talagang itago. Kasi hindi mo kailangan ilabas yun. May mga bagay sa mundo ito, tandaan po natin, mamamatay na lang tayo, hindi mag-i-reveal na yun. Bagamat sabi ng Bible, no, walang tao hindi mag-i-reveal, doon ang po yun sa kabilang buhay. Pero dito, as much as possible, we cover up mga kapatid, yung mga skeleton in the closet po natin. Pero yung may sabihin, no? Yung mga kalansay sa buhay po natin, yung mga basura sa buhay po natin, kasi lahat po tayo meron nun. Pero di naman natin binabalaan ka rin. Naintindihan niyo po? Diyan ba kayo? Tsaka minsan din, ingat po tayo sa mga request. Minsan, sabi nga sa seminar na, may seminar kami, at conference, minsan nakakalungkot yung prayer meeting daw, nagiging chismisan. Kasi dinadalaw, may prayer request. Tapos sasabihin mo siya, pag-pray natin si kapatid na ganito, yung anak niya nabuntis. Sana makarecover po siya. Tapos, papaya na. Sino tatay? So, pinag-pray lang para ma-restore, no? Pinag-chismisan na. Diba? Bakit naaral ko nga yun? Wala kung ganyan talaga yun. Siguro kung hindi yun, diba? Oo, wag po gano'n. O kaya yung mga sakit-sakit na, pag-pray mo na kasi ganito, mayroon po siya bumuli sa sigit. Wala na po yung mga gano'n. So, may buli pa na siya. So, kung makita kayo, since pinag-pray ka namin, may buli ka daw sa sigit. Magaling na ba? Huwag pong gano'n. Naintindihan niyo po? Amen. Then, 2 to 4, lagay natin at bal, yan yun na lang pumasahin dito. I have told you before, and foretell us, if I were present the second time, probably, nandiyan, and now being absent, I write to those who have seen before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare. Since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you. For though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but weak
shall live in him. The power of God toward him. Now, in this context, mga kapatid, binigyan niya naman hindi warning dito yung mga taga-Corinto. Medyo mabigat na. Kasi doon pa lang sa first starting point, medyo mabigat na yung lahat niya. Maglatag kayo ng 2-3 saksi bago kayo humusga. Yun yung pinaka-essence ng mga kapatid. Pangalawa, here, many people, some of the people in Corinthians, leaders or some of the so-called apostles, tinatanong nila si St. Paul, ano ba simple, talaga ba kinausap ka ng Diyos? Talaga ba nangusap sa iyo si Kristo? Talaga ba? So, ayun yun nangyayari sa atin. We are not, ano tawag dito? Knowledge sa aking mga kapatid, how the Lord talk to Paul. Ngayon din lang ito. Na-revelation siya, special revelation. Kasi dito wala pa naman Bible. Itong mga experience na ito, karanasan nila ito na sinulat niya, then yun yung naging Bible. Nag-gets niyo? But the question, paano ngayon yung Diyos mangungusap sa kanila? So, sa paraan ng Panginoon, marami po siyang paraan. So, isa doon ng Panginoong Yeso Cristo, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, yun yung kumakausap po sa kanila. Ngayon, tinatanong si Paul, talaga ba yung kausap mo? Ngayon, hindi na umuubre. Noon, pwede po yun. Ngayon, hindi kong kinausap ako ng Espiritu Santo. Grabe, kinausap ka. But every justification na sasabihin mo, every word na sasabihin mo, it must be justified, mga kapatid, by the Word of God. It must be, ano tawag dito? Reaffirmed by the Word of God. Dito yung ilalagay eh. Kaya kahit sinabi mo, kinausap ako ng Panginoon, at sabi sa akin ng Lord, bukas ay uulan ng malakas, kaya maganda. Maganda kayo. Pwede yung totoo yun. Pero, i-affirm natin dito yun. Tignan natin, oops, nangungusap pa talaga sa Kanya. O doon natin malalaman kung talagang guided siya ng Espiritu ng Lord. Well, ang Lord naman may mga still small voices siya. But always remember, it must be aligned with the Word of God. Amen? Kaya wala nang tayong lusot ngayon, mga kapatid eh. Hindi namin pwede sabihin na nag-pray ako sa Panginoon at sabi ng Lord, Pastor, ako inilipat ng church. Ako yung aalis na. Bakit? Kasi sinabihan ako ng Lord na magtayo ako ng bagong simbahan. Well, check natin kung pwede mangyari yun. Pwede pa po yun, pero i-apply pa rin sa Word of God. Naalala niyo yung isang kabataan na nakakita ng pangitayin, nakalagay ng PC. Naalala niyo yun? Sabi niya, preach Christ. Naalala niyo sa pastor, sabi niya, Pastor, tinawag ako ng Panginoon. Nakakita po ako ng PC. Malinaw ang message, preach Christ. Kaya ako, Pastor, halis muna ako sa lugar mo. Ako inilipat sa probinsya ganito. Ayun. So sabi ng Pastor, ano kita dilibatiin? Nakita mo naman yung message, preach Christ. Sa buwan, 2 buwan, walang nangyari. 3 buwan, tinawagan ng Pastor, lipas ng taon, pinatayo ka na magsimbahan dyan. Wala ka po, Pastor. Anong ginagawa mo dyan? Tatanim po kami ng kamote, Pastor. So yung PC, hindi pala preach Christ. Walang kamote pala nakita niya. So pwede po yun, mga kapatid. Nagtatanim pala siya ng kamote. Okay? So minsan bang may nalilito lang tayo. Kaya para lagi tayong nag-aaral ng Word of God. Baka nakapakita ka, di ba? Nakita ko ang pangit ng Lord. Kinausap ako ng Lord. Tumakbo daw ako sa Senado. Di ba dami kayo? Tumakbo ako bilang senador. Iba naman ako, may lagi ng mundo. Kinausap ng Diyos. Pwede naman kahit sino gumawa namin. Ang tanong na nakalagay ba yan sa Word of God? So dito si Paul, yun na nga,
reminds these people, mga kapatid, nag-working siya na inakausap naman talaga siya ng ating Panginoon. May mga special revelation sa kanya ang Lord. Then the next people remind them. Alala niyo yung pangalawang dapat natin may establish. Tignan niya that the Lord Jesus Christ was crucified. Ang ginamit na term dito, I have told you before to foretell, as if I were present the second time and now being absent, I write to those who see before me and to all the rest that if I come again I will not stay. Since you seek the truth, sabi niya, of Christ living in me, who is not weak toward you, but mighty in you. Now here, Apostle Paul is simply saying that the Lord Jesus Christ crucified for our weaknesses. Panginoon ay napako dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating mga kasalanan. Who is not weak toward you, but mighty in you. Now here, Apostle Paul also telling that with this crucifixion of the Lord Jesus Christ, dahil na mahihina tayo, namatay siya para sa atin, Paul is simply saying that we have to live by the power of the living God. Kasi outside of the power of the living God, we will be remained weak. Yun po yun. We will be remained weak. Lagi kang mananatili sa kahinaan. So the Lord God, establish na kaligtasan natin, establish ang kalakasan. Kailangan mabuhay po natin sa ganoon. So ano po yun? Change your mind. Change your mindset. Change your character. Palitan mo na po ng isang pag-iisip na isang kristalong pagmay. Yun yung gusto kong sabihin ko dito. Na isa ni Saint Paul. Now, the third thing, mga kapatid, that people abuse Paul, di ba? Inaakusahan si Saint Paul. Hindi ka naman apostle. Nagiging apostle Paul sa dinipensa niya. Yung kanya pong pagkakahiran mula sa ating Panginoon. Pero hindi niya lang po yung dinipensahan. He used and carried ang alin po that divine authority that was given to him. Church, ito yung maganda rin. Tandaan niyo po. And sometimes meron tayong false humility. When it comes to authority and power that the Lord God gave it to us, meron tayong mga kapatid ng authority. We have to impose. Kailangan din po yun. Ito yung wrong perception sa maraming mga Christian. Not to punish these people, but to show that I am called by God. Tinawag ako ng Diyos. Dito, pag na-establish niyo, ikaw ay leader, ikaw ay Christian, tinawag. Ang kapatid, isa itong magbibigay o magpapanatili sa iyo sa posisyon, dahil nasa winning position ka lagi. Naalala ko, ginamit ko yan, mga kapatid. Yung dating presidente ng Makapagal, Gloria Arroyo. Di ba ni-impeach po si Erap? Tapos yung third, sa people sa people power ngayon. Kay Marcos, matanda. Tapos si Erap sumunod. Sumunod si Gloria. Matindi kay Gloria, hindi po siya bumaba. Hindi siya bumaba. In-impose niya yung authority. Yun yung mali po ni President Erap. Siya yung presidente, commander-in-chief siya. Kahit na nagpanisan ng mga yan, he could command someone. Alis kayo, o di palitan lahat yan, tanggalin sa trabaho yan. Pwede niyang gawin yun eh. Yun yung ginawa ni JFK dati, mga kapatid. Nag-open mutiny, ang daming mga ano sa kanya eh. Example power tree, pero hindi siya natinag. She uses, mga kapatid, yung authority niya. Hindi pa po yun masasabi na divine kagaya po dito. Well, authority and power comes from God. Ang Diyos ang naglalagay ng mga presidente, mga hari sa mga bansa. Ang magaling lang dito, hindi niya give up yung kanyang posisyon. Church, yun yung gusto kong sabihin na malinaw po sa inyo. Walang una, nakakapatid yung pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Alam niyo po, ito yung lagi natin pinipreach. Tinawag ka ng Diyos, meron kang kapangyarihan, meron kang authority. You can command the enemy, you can command the devil,
step out, step away. Ba't di natin magawa? Isa may mga Kristiyano na nalulog sa problema. Hindi mo ba alam na meron kang authority? Minsan nalulog ka sa mga sitwasyong hindi magaganda, tapos mabagsak ka. Hindi natin nakikita yung privilege using that authority. Ikaw ang meron. Di ba? When you say in Jesus' name, hindi nga yan ginagamit at pinakikinggan ng Diyos kapag ginagamit ka ng ibang tao eh. Di ba? Naalala niyo doon, mga nagpanggap na apostol, mga disciples, lumayas ka, sabihan, lumayas ka sa ngalan ni Yesu Cristo na ginagamit niya gusto ni Pablo. Sabi ng demonyo, kilala ko si Pablo, kilala ko si Cristo, pero kayo di ko kayo kilala. See, alam ng demonyo, kilala niya, si Lord kilala niya, si Pablo. May authority kasi yung mga kapatid. Eh yung mga yun, wala. Wala namang authority binigay ng Diyos. Kaya tayo, pag tayo nalunod mo, tayo mong problema, kaya pinipigilan ka ng problema, pinahiling mo sa paglilingkod, gamitin mo yung authority ngayon. Ikaw usap ba mo? Gamitin natin yung bagay na ito. Huwag niyo pong isusuko yung binigay sa inyo ng Diyos. Niwala ko kayo. Kaya nga ako at yung isang dahilan kung bakit hindi talaga ako favor mga kapatid doon sa mga kumaalis ng church. Kasi parang pinakita mong talunan ka, hindi mo ba kaya labanan at paglaban ng ministry mo? Yung mga humihinto, yung mga palaabsin, yung mga palit ng palit, alam niyo, manifestation po yan mga kapatid, that you don't know how to use your power and authority over problems, over trials and troubles, over our enemies. Ba't hindi mo kaya silang diktahan? Bakit dinidiktahan ka ng oras at sasabihin sa'yo mamaya ka na gumising? Sa next time ka na lang magsimba. Ano ba? Sa susunod ka na lang magpagamit. Nakikita niyo po yung kamang natin doon. Maraming nasa ganyang kondisyon mga kapatid. Samantalang, you have the divine authority. Meron tayo nun. Tingnan nyo, parang tinitingnan mo kayo. Parang kulang na lang, patawag ko si Peter dito. Ano ba yun? Meron tayo ng divine authority. Kaya huwag niyan i-give up. Pag sinasabihan ka, kumito ka na sa ministry, mas masarap magtrabaho. Sa akin naman dumadating yun eh. Sa akin dumadating lalo na kung napapagod na, diba pwede namang kumito. Pero may isip hindi, tinawag ako ng Diyos eh. Ba't may gigibab ito? Hindi lahat tinawag ng Diyos. Hindi lahat binigyan ng privilege to serve Him na meron na tayo. Isipin mo na lang kung sa North Korea yung nakatira. Kung sa North Korea, walang kalayaan doon. Kanina yata nag-election po sila mga kapatid. Ang galing na namin si Kim Jong-un. Landslide. Landslide, 100%. Panalo. Yun yung eleksyon na walang eleksyon. Ginagawa nila ng mga tao. Pero ginagamit niya yung authority niya. Iyon naman yung problema pag sama-sama mo ginamit. Pag sama-sama mo ginamit, yun yung tendency nun. Pero pag sa iyo sa kabutihan at sa pagdepensa o kaya pagbandera mo ng iyong ministeryo o ng iyong calling, yan yung pinakamaganda. Naintindihan niyo po? Yan ba kayo? Kaya hindi sila gigigid up. Dito mga kapatid, mamatay na tayo. Dapat ganun yung mindset mo. Hanggang mamatay na ako, dito talaga ako, maglilipod talaga ako sa Diyos. Kung ayaw ko yun, hanggang mamatay kong katabi ko, maglilipod ako sa Lord. Gusto niyo ba yun? Masakay ang mangyari. Dapat ganun po tayo. Hindi pag may nakita ka lang mali, naging isural, di ba? Tawag, pagpasok mo, tinignan mo yung church, ay may mali dito. Yung aircon na yan, dapat dali nakalagay tapos yung isa dito sa kabila. Dapat yung tiles na to, dali nakalagay yung tiles dito nakalagay. Hindi ka mananalo sa kaaway kasi lagi ka makakakita ng mali. Later on, ano mangyayari? Nag-give up na yung authority, yung power. Nung si St. Paul, binanatan na siya ng matindi. Kaya hindi siya nag-give up. Binanatan siya ng matinding mga akusasyon. Matatalino yung kalaban niya po. Pero
si St. Paul, dahil meron siyang authority that comes from God, inamin niya lahat po yan mga kapatid. The next thing is spiritual authority mga kapatid na binigay. Hindi naman po niya pinagmalaki. Di ba naalala niyo yung mga previous lesson po natin? Sinabi na naman ito ni St. Paul. Kaya lang sabi niya, when it comes to showcasing his authority, pinakita niya naman sa pagpapakumbaba. Di ba ginamit niya na, okay, magmamalaki ako, pero itong gawin ko pagmamalaki sa inyo, kamangmangan to. Tawag niya kasi sa pagmamalaki niyo, kamangmangan. Pero dahil na, ito gusto niyong laban, you question me about my credentials, question me about my calling, you question me about my apostleship, then listen to me, sabi ni St. Paul. Handa kayo pakinig, although ito'y kamangmangan. See? Ganun po yung ginawa ni St. Paul. Pero, nagpakumbaba pa rin po siya sa harapan ng ating Panginoon. Okay. The third thing, mga kapatid, dito, hindi naman sinasabi ni St. Paul na ang mga kahinaan natin ay invalid. Okay, listen, this is crucial. May mga kahinaan tayo, but compared to powerless, magkaiba po yun. Tandaan nyo ha, iba yung powerless Christian, iba yung weak Christian. Ito, nabubuhan ko ito. Okay? Pero ito, pag mag-isa, ako pa naman din siguro, kaya naman yun. Pero nagdagang mo iba, medyo mabigat. So, yung labas ay yung bigat nito, hindi ko na kaya, mahina na ako sa ngayon. But it doesn't mean I am powerless. So, dapat ma-distinguish niyo yung mga kapatid. Am I weak Christian or powerless? May mga Christian kasi mga kapatid, hindi nila alam, akala nila, mahina sila. Yung pala, wala na talaga silang lakas. Powerless na talaga. Wala na lang mangyarihan. Sa sinasabi ni St. Paul, listen guys, makinig kayo. Kayong mga nangihina, hindi naman masama manghina. Huwag lang kayong makakarating na wala na kayong pangyarihan. Naintindihan po? Hindi niya naman i-invalidate yung kahinaan natin. Kasi meron naman talaga tayo ngayon. Tama? Pero yung malabanan mo, yung kahinaan mo, mas maganda mo yun eh. At least lumalaban ka, kumatsambahan mo naman. O kaya sa pag-pray mo sa iyong kahinaan, sumagot bigla mo, tinalakas ka. Ang point dito mga kapatid, mas gugustuhin ko na, sabi ni St. Paul na, nandito ako sa kahinaan na ito, dahil ang Diyos ang aking kalamasan. Kesa naman wala akong kapangyarihan. Kasi doon, dilibag ko ng Diyos. Parang sinabi ko, tapos na ang boxing, tapos na, talo na ako. So, paano pakikilos ang Diyos sa iyo? Kung sinurrender mo na lahat, hindi nakikilos ang Lord. Pero, kung sasabihin mo, Lord, I am weak. Like St. Paul, sinabi niya, for where I am weak, there I am strong. Hindi niya sinabi, for where I am powerless, there I am strong. Hindi. Sinabi niya weak. Kasi pag sinabi niya powerless, wala na. Church, hindi ko sinasabi maging mahina kayo. Pero granting, dumaan tayo sa pagkat na problema. Tandaan niyo lang natin, mga kapatid, may lakas ka pa rin. Bagamat nanghina ka lang, o napakal ka lang, huwag mo pa rin i-give up ang iyong calling, huwag mo i-give up ang pagiging Kristiyano mo, mga kapatid. Tandaan nyo lagi na mas mataas, mas malaki ang biyaya kapag hindi tayo sumubok sa ating mga pananampalataya. Okay? Now the next thing here, God's power works through surrendered vessels. Yung kapangyarihan ng Diyos na nanalay ito doon sa sisiglan na isinuko natin sa Lord. Ito nga si St. Paul. Madaling umikilos sa kanyang Diyos. Madaling pinapangahalanan siya ng Diyos. Kasi ang resident ko mga kapatid sa vessel na yun, ang Panginoon. Parang ganito po yun.
eto cellphone, gumagana naman po ito. Pero pag tinanggal po yung charge ng battery, o kaya nalobat siya, hindi na nakahulugan, sira yung cellphone ko. Wala lang siya power. So ang gagawin mo, i-charge mo, tsaka siya magkakaroon ng power. Magkakaroon siya ng tawag yan, hindi makapangyarihan, no? Yung battery, magkakaroon siya ng laman sa battery. So the same analogy na pwede natin ibigay po dito. Ang kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, nandito lang yan. Kailangan lang matuto tayong i-recharge yan. Matuto tayong hanapan kung saan mo ito isusuksok. Nag-gets ninyo? Ito po, may tamang suksukan po ito eh. Type C. Kapag may charger po akong hindi Type C, kahit may charger pa yun, hindi po yung magpupunin. Nag-gets po ninyo? Kahit suksok ko yung suksok, wala. Pero pag papalitan ko siya ng Type C, maayos, mag-charge po yan ng maayos. See, you need to have only a right perspective, a right connection. Alam niyo yung problema ng maraming Kristiyano. Alam mo yung nangihina na nga, namumroblema na nga. Ibang suksukan pa ang pinupuntahan para magpa-charge. Ang bigat na nga ng problema, lalayo pa sa simbahan, lalayo pa sa Panginoon. E paano ka marirecharge? Kahit may nagre-recharge doon, dahil mali yung iyong charger, mali yung type na yun para sa iyo, lalong ka lang manulobat. Naintindihan niyo po? Nakaisip ko na namin mga kapatid. Pero pag tama po, hindi babalik ang battery sa cellphone mo. Wala pong ibang tama na mapag-recharge natin ang ating spiritual, kundi yung connection natin sa prayer, sa Panginoon, sa fellowship sa Lord, sa Bible reading. Diyan nagtagumpay ang first Christian, mga kapatid. Mga disciples ng Lord. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. They always read and follow the teachings of the apostles. Ano pa? In breaking of bread. Ibig sabihin, meron silang communal living. Breaking of bread. Ano yung meron siya, meron ka, communal living po yun eh. Kung ano kinakain mo, ganun yung kanilang sistema po. Breaking of bread in prayer. Sabay-sabay sila nagpipray, pinagpipray na yung isa, pinagpipray na yung isa. Breaking of bread in prayer, in fellowship. Kita niyo po yung mga foundation po natin bilang mga mananampalataya. Kaya huwag niyo po yung i-give. Yun po yung mga tamang suksukan. Iba nga, anong tawag dyan? Mahina na. Mahina ka na nga. Nangihina yung spiritual mo. Lumalayo ka pa. Binababad mo pa yung sarili